What's up mga kababayan? Just that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin ang ating mismong Vice Presidente na si Sara Duterte. Butatang butata, no? Ang mga kapulisan at kasundaluhan natin dito sa comment ng ating Vice Presidente. Paano ba naman kasi? Wika niya na walang alam ang mga ito, no? Na may pondo pa namang Intel funds na nakalagak sa mga ahensya ng AFP at PNP, ngunit wala silang kaalam-alam sa mga nangyayaring banta sa seguridad ng ating bansa at sa mga nanunungkulan. At isa na nga example niya ang banta sa kanyang buhay, no? Pero totoo nga naman na walang kaalam-alam itong si Marbil sa mga nangyayaring pagbabanta. Partikular na nga sa mga Duterte. Kaya tuloy itong si Marbil. Na wala ba talagang alam ito? O baka nakikisapakat na lang sa mga bangag na nauupo ngayon, lalo na't pila'y pumapabor sila na maging tuta ng bangag admin. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nasa dalawang choice lang yan. Una, binubulsa ang Intel funds kaya wala silang kaalam-alam sa mga nangyaring banta sa seguridad ng ating bansa. O pangalawa, wala silang alam sapagkat tuta na sila ng mga bangag. Hay nako. At dagdag pa rito mga kababayan na sinagot din ni VP Sara no, ang mga iba't iba pang katanungan hinggil sa mga gusot sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Na iba talagang sumagot no, itong si VP Sara na hindi maikakaila na anak nga to ni Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, umupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat. Para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Pag gumaganyan ba mo na aapektuhan yung isang tao? Good afternoon, BPS. Is nalamangat yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report po lang po ba ito officially, ngunit nasabi ng hindi ito pinansin ng mga nauulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsisalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Yung tao na tama mag-isip. Yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam. Yari, pahiya ngayon, Senatore Marbil Bronner dyan. Mga kababayan, agree ba kayo dun sa winika ni VP Sara na nagmumukhang walang alam na lang ang mga kapulisan at kasundaluhan natin, no? Grabe, may pa-Intel funds pa na daang milyon ang nakalagak na pondo sa kanila. Ngunit saan napupunta yun? Baka binubulsa na lang na naman nila. Hay nako. Kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. RG po, thank you sa mga times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po, RG from the isang mga times. I would just want to ask po, ito is happening, may satellite office po kayo ng mga nagsedating po. So, dito, ang satellite office na hindi nagsiservisyo sa Sabuanga lang, pati sa, Kasilan sa Tawi-Tawi. How would you, ang assurance po na tuloy-tuloy yung servisyo ito na sa amin? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say I love your color green ngayong hapon na ito.
Halatang-halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka pong mag-read. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kami, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yung in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question from related by the OBP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni PA Secretary Laurel po sa Pagkakas at Pagkasan ni Marcy po kay PBB University. Ano ba sinabi niya? Pwede, saan ang sinabi ni... This is related by the OBP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni PA Secretary Laurel po sa Pagkakas at Pagkasan ni Marcy po versus PBB. Ano sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry ah. Hindi ko alam kasi. Ano sinabi ni... Wala? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon doon na pag-aralan niya muna ako. Okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, kung siya yung sumagot, hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, uy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Diba? Tsaka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Loko-loko talaga itong si VP Sara eh. Nakakatawa siya mga kababayan. Secretary Laurel ba yung nagsabi? Hindi naman, di ba? Diba? Naalala niyo ba yun? Nakita niyo ba yung video na yun? Nangangampanya pa, di ba? Oo. Di ba siya yung nagsabi? May evidence na tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? Oo, may evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Alright. Yes. Oy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. Mike, parang ngayong lang tayo nagsama, di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Yes, ma'am. Sino yung bigay ng comment ko sa ako ni Mike? Kasi na-mention ko siya. Ako? Ako ni Ninoy? Oo. Sabi niya, nananawagan siya na tigilan na raw ang kanilang pamilya, please. Ang puling dunya sa mga Duterte at sa mga Marcos ay parehas na ang pulo ng parehas na di bakit. Yes, huwag na tayong mag-comment sa mga apo ko. Kasi, natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Question po sa Sogano. From Miriam Carabilla. Wala na. Tanong ko kayo. Kasi nakakapagod yung guy. Tapos, walang tanong. Yes, ma'am! So, good afternoon, OBP. What is the Vice President's Duterte current stance on supporting specific political groups or candidates and as a mga CPS
considering Congressman and Manny Sabite, the majority further is run by the administration. Okay. So, at the moment, no, there was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me, and I've been telling them that I have to think about joining a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. On what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. There was no talks of campaigning. Yes, but I told them if you need someone to talk to about strategizing on how to run the campaign, I'd be glad to help. I'd gladly help. And then for you, Sadyang mabait talaga itong si VP Sara, no mga kababayan. Natutulungan niya pang mga kampanya ang mga nais magpatulong sa kanya. Pero VP Sara, maging matalino rin po kayo, no? Sa mga taong ikinakampanya nyo. Lalo na't marami panigurado dyan ang babaliktad o babalimbing at gagamitin lamang ang pangalan ng mga Duterte. Mag-ingat-ingat lang po kayo, VP Sara. Bukal, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently, doon sa Davao City, sinasabihan nila ako, huwag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay ng commitment. But, sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako. Dahil lahat ngayon, ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term yan, no? Grabe bumenga. I know it's an LGBT term. No? It's an LGBT term. Grabe bumenga yung administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or nakampis ko sila or supporters nila ako. So that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period. Yes, sir. Pwede ba? Sorry, mga kasama ko. Pwede ba? Okay, I'm up sa mga sa beginning sa ang katanungan ko sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa kasi ito ba ito o what? Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr. Nakita mo kung paano nila, I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, hindi namin nakita. Oo, sir, nakutan mo? Yes, sir. Oo. So, very serious ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila. Tama. Sa gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madama, tinulungan mo ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, hindi pa man anak mo. Tinulungan niya ako, tinulungan ko siya ng 2016, tapos tutulungan pa niya ako sa 2028. History repeat itself talaga mga kababayan, no? Na sana lesson learned na yan mga kababayan. Huwag na ulit pabubudol pa. Hindi ko alam. Dahil noong 2022, noong 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan. Na yun din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang uy, kawawa ka naman.
Uy, parang anong natutulungan ko? Uy, ano? Kailangan mo ba ng doktor, abogado? Sorry. Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Another question po, Yes, ma'am. offer to provide security for you in case your current security will be pulled out. Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. Say, between na in category ng PSPG and will take over for PSPG. Yes, ma'am. Ang ano kasi ma'am, ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa noon, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the armed forces of the Philippines. Walang mga police doon. AFP yan sa lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi kung wala ang presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ang reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O pabalikan na natin kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na maybe something I have to think about again as well. So yun. Yeah. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super Lesco from OBP Media. Based on the DBM-COA joint circular, OBP and DepEd violated a rule on confidential funds that you allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry, you can Based on DBM-COA joint circular, OBP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allow security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sino nagsabi? Based on the DBM-COA joint circular. Kaya nga, sino nagsabi ko? Nabase doon, may violation. This is question from Sir JC from OBP Media. Oo, but someone has to accept. See, balikan nyo na lang. Balikan natin last one from Mr. Tolbert. Again, ma'am, tignan ko lang yung local fund. I can see former Vice Mayor, former Mayor, Oo. and it is a public knowledge. And last election, isa siya, siya lang tayo talaga nakikita yung suporta sa iyo bilang sa takbo ng Vice President. And now she's running under a group na kumbaga ikalaban at sinasabi mo hindi mo kilala na kongresista. Okay, last keyword. So since nandun si Mayor Beng sa grupo yun, is it safe to say na kung pag-endorse mo kayo ng candidate daw kanin, of course, kasama dyan si Mayor Beng at yung kasama pa yung buong partido niya at yung kalaban na sinasabi niyo hindi niyo kilala for Mayor. Thank you po. Oh, okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa mang value ang words ko dito sa Zamboanga City at meron pa mga tao na narinig, ay, nakalimutan ko sir, tama. Sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil yung last endorsement ko, ano nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, sana nabudol kami dahil sa iyo. Saan man ako pupunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-decision ko na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Ben Limaco.
noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work duties and the mandate of the vice mayor. Dahil nakatutok lang yan sa legislation. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na kaya niya ang legislative. Dahil napaka one track ang trabaho ng legislator. Gagawa ka ng batas. So, on that point, the voters should think about that. Is her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi ko sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check niyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check niyo, ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yun? Correct. So dapat ba namin paniwalaan Huwag pabubudol. sa election na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AX, MAIC, tupad, at kung ano-ano Naku, pa ang tambalos. tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado Grabe pa tama to mga kababayan. Nakikinig kaya itong si Tambalos niyan. Panigurado umiinit na ang ulo sa kung paano gigipitin muli ng malala ang ating Vice Presidente. siya ng mga politiko ngayon. At meron silang otak-otak sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil hindi kanyan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman. Hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling na kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyo kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na election. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek niyo yung mga promises niya at chinek niyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, kita natin ang 9 years ni Mayor Ben, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong malakasan talaga na interview no, ng ating Vice Presidente na si VP Sara. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.